And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, no? Naglabas na po ng kanilang ebidensya itong si Madam Maharlika mga kapatid, na kung saan ito di umano ang magpapatunay na gumagamit ng illegal na pulburon ang ating mahal na Pangulo. Pero bago lahat mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video. At ito guys, i-debunk po natin ito. Hindi dahil suportado natin ang ating mahal na Pangulo, kundi para na rin mga kapatid, sa mga fake news at disinformation. Kasi ayaw natin ng ganun eh. Dapat yung lihitimo, sa totoo tayo, wag tayong sa fake news. Ito mga kababayan, unang tanong ko dito, napanood ko kasi yung live ni Maharlika nito eh. Sabi niya dito mga kapatid, dito sa party na to na may nakatamper dito, pangalan di umano ito ng isang artistang kaibigan ni BBM. Ngayon, ito lang yung point ko dito mga kababayan. Dire-diretso na tayo ha. Kung seryoso kayo na patalsikin sa pwesto ang mahal na Pangulong Marcos, dapat wag nyo nang itamper to, ilagay nyo na, kung ipakita nyo na kung sino nakapangalan dito. Ang problema, natatakot kayong ipakita or idamay yung pangalan ng artistang sinasabi nyo, pero hindi kayo takot siraan ang presidente ng Pilipinas. O ano yun? Diba? Paano namin mabavalidate yung mga details dito kung yung gusto nyo lang ipakita dito pangalan lang ni BBM? Diba? Kasi syempre kami, especially ako, hindi ako pro Marcos ha, pero ako kasi mga kapatid, bago ko paniwalaan yung isang ganitong mga dokumento, syempre ibabalidate ko muna yung mga details diyan. O paano ko mababalidate yung mga details dito, madam, kung nakatampered yan? Yung team leader, tinakpan nyo rin. Diba? Tinakpan nyo rin yung pangalan ng team leader. So paano namin yan mabe-verify ngayon kung sino yung leader dyan? Ibig sabihin, gawa-gawa lang ito at wala itong katotohanan. Takot kayong pangalanan yung artistang kasama di umano ng ating mahal na Pangulo? Takot kayong i-reveal yung pangalan ng artista, pero hindi kayo natakot i-reveal yung pangalan ng presidente ng Pilipinas. Na kung saan, hina-highlight nyo dito para in support doon sa inyong aligasyon sa kanya na gumagamit di umano ng illegal na pulburon. Mas mataas pa ba ang pangalan ng artista na ito kumpara sa pangalan ng presidente ng bansang Pilipinas? Ano to, madam? Diba? Ito na yung gusto nyong paniwalaan namin? Well, kung illiterate kang klaseng tao, papaniwalaan mo to. Siyempre, illiterate ka eh. Pero pag kung edukado kang klaseng tao, mga kapatid, hindi ka maniniwala sa ganito kababaw na ebidensyang sinasabi ni Madam Maharlika. Diba? Ito pa. Authority to operate, di umano. Ngayon, ganun pa rin. Paano natin mababalidate ito sa LTO? Yung plate number, tinakpan nyo. Diba? Nilagay nyo lang dito, pinakita nyo. Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind, Black, Silver, White. Alangan naman magtuturo kami dyan, Hula-hulaan namin dyan itong mga pangalan ng sasakyan at kulay ng sasakyan dyan sa kalye. Hula-hulaan namin. Ayan yung ginamit doon. Yan yung ginamit doon sa operation nung mag-bypass sila kay BBM. Hindi naman pwede yung ganun, madam. Dapat, huwag yung takpan yung plate number nang sa ganun, kung ibabalidate man namin itong mga binigay dito na detalye, may pagbabasihan kami. Alam naman, pupunta kami sa LTO. And sir, pwede nyo bang i-validate ito? Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind, Black, Silver, White. Pwede ba yun? Diba? Ginawa nyo namang tanga ang taong bayan dito, madam. Gusto nyong paniwalaan namin na gumagamit ng illegal na pulburon ang presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng papel na puro tampered.
Oh. Kaya nasabi ko, kung illiterate siguro, makakapanood nito or makakabasa nito, papaniwalaan niya to. Illiterate siyang klaseng tao eh. O wala siyang utak eh. No? Illiterate lang mga kapatid na klaseng tao ang maniniwala dito sa papel na ito. Pero pag intelihenteng tao ka, hindi ka talaga maniniwala sa kapiranggot na papel. No? Nilagyan nyo lang ng pangalan ng PIDEA, ito na agad, ebidensya. Kung totoo ito challenge lang sa inyo, no? Kayong mga nagpapakalat dyan ng fake news, challenge ko lang po ito sa inyo. Kung totoo itong papel na ito, filean nyo ang presidente ng Pilipinas ng kaso sa Korte Suprema. Gamitin nyo to as evidence. Tingnan natin kung ito ba ay tatanggapin ng Korte Suprema. No? Ganun lang kasimple yun. No? Kung may tiwala kayo dito sa pinapakita ni Maharlika, since na anti-government naman kayo, kinakalaban nyo naman yung gobyerno, o gamitin nyo ito sa Korte Suprema para mapa-impeach nyo si BBM. No? At tingnan natin kung tatanggapin ito ng Korte Suprema kung hindi kayo minura ng mga justices doon. Ano yan? Diba? Magpapakalat kayo ng aligasyon sa presidente, tapos ganito yung detalye nyo. Diba? Kung hindi kayo pinakulong ng mga justices ng Korte Suprema pag ganito yung dinala nyo doon. No? Gusto nilang paniwalaan ito mga kapatid. No? Gusto nilang paniwalaan ito ng taong bayan. Itong mga ganito kabasurang papel. No? At ito pa, mapuna ko lang itong nag-edit itong mga kababayan. Mas magaling pa yung mga tagagawa dyan sa Quiapo, no, ng mga peking dokumento. At least yung makatotohanan pag tinignan mo, ito hindi eh. No, sablay-sablay yung pagka-edit talaga eh. 'Di ba? Siguro hindi nagbayad ng tama to sa editor nito. Kaya ganito yung muka. 'Di ba? Tinipid nyo pa kasi, hindi nyo sana dapat tinipid. Ito, Madam Maharlika, no? Sayang madam, no? Kababayan pa naman kita from Bacolod, no? Kung totoong taga Bacolod ka, madam, abaw, nilintian kagid niya madam mo. Lantawan ni bla madam, lantawan ni bla kung ano hambal sang PIDEA de. Ito guys, sinagot ng PIDEA itong pinapakalat ni Madam Maharlika na mga peking dokumento. No, nakakaawa naman to. Sabi ng PIDEA dito, PIDEA debunks fake operational documents. So, intro pa lang yan. At ito guys, no? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation reports. Both dated March 11, 2012. No? PIDEA runs a check through its Plans and Operation Reports Management Information System or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. No. After lumabas, after itong ma-air kagabi mga kapatid, no, sa vlog ni Madam Maharlika, no, agad-agaran po itong dinouble check ng PIDEA sa kanilang database. At sabi dito ng PIDEA mga kababayan, wala po silang nakitang dokumento na kahalintulad dito sa pinapakita ni Madam Maharlika. Ibig sabihin, hindi ito naganap, hindi ito nangyari. No. So walang katotohanan yung mga papel na nakalagay dito. And ito guys, no? After mailabas ito ni Madam Maharlika, no? Sinundan agad nila, no, para hindi sila hindi sila mapahiya, no. Na ito di umano ay pasisinungalingan ng PIDEA dahil si BBM ang presidente at malamang sa malamang, no, manipulado na di umano yung record ng PIDEA. Ito naman ang sagot ng PIDEA, no. A critical feature of PORMIS, no, is that one cannot insert or tamper with recorded operations.
Ano ibig sabihin yan mga kapatid? No? Yung database ng PDEA, no, once na naka-encode na doon yung nasabing mga operations, mga kababayan, hindi nyo na po pwedeng i-edit, no, or i-tampered yung mga data sa kanilang database. So, in short mga kapatid, hindi pwedeng i-edit dahil encrypted po yung database ng PDEA. No, so, yung sinasabi ni Madam Maharlika na baka pinabura na, malabo po yun mga kapatid. No? Dahil kahit sino pang presidente ang maupo dyan, wala siyang kapangyarihan na magpabura ng kahit anong record doon sa PDEA. No? Kasi once na na-encode na nila yan doon sa database ng PDEA, hindi na po yan pwedeng burahin. No. Kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, hindi mo na pwedeng i-order yan sa kanila na burahin nyo yan. No. Maging IT nila, walang kakayanan dyan dahil encrypted na po yan. No. Pwede lang sila magpasok ng datos doon pero hindi sila pwedeng mag-edit mga kapatid. No. Yun ang sinasabi ng PDEA dito. So wala nang visa yung or wala nang tawag dito, debunk na yung palusot nila, yung advance nila na palusot na baka daw pinabura ng ni BBM ito sa PDEA. No. Wala na po yun. Tapos na po yun. No. Dahil ayon dito sa PDEA mga kababayan, no? Once na naipasok yan sa database, hindi na pwedeng i-edit yan, hindi na pwedeng i-tampered yan. No. Dahil encrypted po ang aming database. Ganun po yun. Ito pa. No. This ensures the system integrity and negates any doubt on the data the system contains. Ano ibig sabihin nito? No? Ginawa ng PDEA yan, yung features na yan, ng Formis, ng kanilang database, nang sa ganon, no, mapangalagaan ang integridad, ang pagiging wholesome, no, at ang mga negatibong haka-haka ng taong bayan patungkol sa mga nilalaman na data dyan sa kanilang database. No. Kaya ginawa ng PDEA mga kapatid, no, in-encrypt nila yung kanilang database to the point na walang kahit sino ang pwedeng mag-edit dyan or mag-tamper dyan. No. Kung ikaw po ay isang IT, alam mo yung sinasabi ko. No, kasi ito po ay IT po ang gumagawa kasi nito mga kababayan. No. Pero pag ikaw ay isang illiterate na klaseng tao mga kapatid, no. Pag sinabi kasi natin illiterate mga kababayan, posibleng may pinag-aralan pero walang utak, sabaw ang utak. Papaniwalaan mo talaga itong pinapakita ni Madam Maharlika, no? Siyempre wala kang kwan eh. May pinag-aralan ka pero wala kang utak eh. Kaya nga illiterate kang klaseng tao eh. No? Hindi ginagamit yung pinag-aralan, mas pinapaniwalaan yung mga kwento na walang basihan. Ganun lang kasimple yan mga kapatid. 'Di ba? Ang linaw ng sabi ng PDEA dito. O ngayon, no? May plano pa silang maglabas ng video. Ito, naging advanced na ang PDEA dito mga kababayan. No. At ito sinabi ko na rin sa inyo to mga kapatid sa mga nakaraang vlog natin, no. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, no, spurious documents and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful believing such fake news. Oh. Pinaalala na agad ng PDEA mga kababayan, no, na sa sobrang tawag ito high-tech ng AI ngayon, no, sa sobrang lakas ng tawag nito ng teknolohiya ng AI ngayon mga kapatid, no, pinapaalala ng PDEA na huwag basta-basta maniniwala, no, sa mga napapanood nyong mga videos sa internet. Diba? So hindi pa man nila nilalabas yung kanilang pulboronic video mga kapatid.
dinidebunk na po sila ng PDEA. Dahil totoo naman kasi mga kababayan, no? Sa technology ng AI ngayon, kahit sino pwede mong gawa ng pulboronic video. Depende na lang kung magaling yung IT na kontrata mo, no, para gumawa ng pulboronic video, 'di ba? Pero kayang-kaya na po yan kasi mga kapatid, no, using the technology of AI, artificial intelligence. No. Kung may kapit ka sa mga malalaking kumpanya, no, pwede ka magbayad sa kanila na, gawin mo nga to, ilagay mo tong mukha ng presidente namin, ipakita mo diyan na gumagamit siya ng pulboronic video, humihigop siya ng illegal na substance diyan, no, dahil gagamitin namin sa aming propaganda, no. Kung may kakilala kang isang AI company, kahit IT lang nila, pwede mong i-request sa kanila yan. Kaya sabi ng PDEA, in an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, no, public is cautioned to be more careful in believing fake news. Diba? Ganon lang kasimple yung mga kapatid. And pasensya na kayo guys kung ganito ako magbasa ng mga English And medyo malabo kasi talaga yung mata ko mga kapatid, kaya nahihirapan ako magbasa ng Pero ganun pa man, sinisikap ko naman na maihatid sa inyo yung tamang pag-translate nito sa Tagalog mga kababayan. No? And pwede nyo palang itong basahin mga kapatid, itong sa PDEA na itong statement na ito. Nakapost po ito mga kababayan, no? Sa mismo, sa page ng PDEA, official page ng PDEA. Makikita nyo naman yan doon kung ano yung official page dahil may blue badge po yan. No? At ito po ang sinusulat ng mga kababayan. No? Yung mga pinaplano nila mga kapatid na paninira sa ating Pangulo, hindi yan magiging successful. No? Gusto kasi nilang sirain yung public trust ng taong bayan, no, sa ating Pangulo. Nang sa ganon, pwede na nilang ma-impeach. No? Kasi yan po kasi ang pinaka-last na resort nila mga kababayan. No? Ang sirain ang public trust, no, ng sambayan ng Pilipino sa ating mahal na Pangulo. Nang sa ganon, no, posible na yung impeachment, di ba? Ano ba ang dulo nito mga kababayan? Ano ba ang gustong iparating nitong oposisyon? No. Gusto kasi nila mga kapatid, no, na i-take over yung kapangyarihan ng presidente natin ngayon. Nang sa ganon, di ba? Tuloy-tuloy ang mga negosyo ng incheck dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy yung illegal na online gambling app, di ba? At tuloy-tuloy, syempre, mga kababayan, no, yung bulto-bultong pagpasok ng shabu. Merong iba nagsasabi ngayon, no, sa panahon daw ni BBM, bumalik na naman daw ang shabu. Sisihin nyo yung mga inchik. Di ba? Sisihin nyo yung mga pro-China, no, kasi sila yung gumagawa ng paraan para makapasok yan dito sa bansa. Huwag yung sisihin yung presidente, no? Sisihin nyo yung mga pro-China, no? At dahil sila yung nagtatanggol sa China, kaya nga nila pinagtatanggol ang China para maproteksyonan yung interes ng mga incheck dito sa ating bansa. Kaya nga sinasabi nila na kaibigan ang bansang China at hindi kaaway, no? Dahil gusto nilang i-mind condition yung mga taong bayan, no, na itong mga incheck kaibigan natin, no, at hindi sila kalaban. Nang sa ganun mga kapatid, no, siguro may mga kickback sila dyan sa bawat negosyo ng mga taga-China. Pera-pera lang yan Ganun lang naman talaga yan mga kababayan. Diba? So ngayon, wala na. Kahit yung pulboronic video mga kababayan, naabangan ko na lang po yan mamaya kasi baka mamayang gabi pa ipapalabas yan sa SMNI. Diba? Papalabas yata nila mamaya sa SMNI yan. Doon na ilalabas na meron di umano silang video mga kapatid, nakitang-kita di umano doon na sumisinghot daw si BBM ng pinagbabawal na pulburon, di ba? And siguro, no, tatingin ko, total ganito naman na yung ginagawa nila ngayon, no. Desperado naman na sila. Dapat siguro yung mga gumagamit nitong nitong papel na ito para siraan ang ating gobyerno, dapat siguro filean na ng kaso. Sa tingin nyo ba mga kababayan, no? Tama ba? Siguro lahat ng gumagamit dito na mga maging sino ka man, no? Ordinaryong tao ka man o
vlogger ka man na ginagamit mo ito pang propaganda para siraan ang ating mahal na Pangulo, dapat siguro filean na siguro ng kaso. 'Di ba? Kasi ito lang yan mga kababayan, ito kasi paniniwala ko. Ang kasiraan ng ating Pangulo mga kapatid ay kasiraan po ng buong bansa. Nagkamali pa ako ng pindot no. Ang kasiraan ni President Marcos mga kapatid ay kasiraan po nating lahat, no? So kung may mga ganitong pinapakalat na fake news mga kababayan, no, nagmumukha tayong kahiya-hiya ngayon sa harap ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. No, biruin nyo ipapakalat dito sa buong internet yung balita na gumagamit ng illegal na pulburon ang mahal na presidente. Paano yan ngayon papaniwalaan ng iba't ibang leader kung ganito yung imahe na dinodrawing nitong mga anti-government nating mga kababayan? 'Di ba? Sinong maniniwala ngayon sa ating Pangulo mga kapatid kung ganito naman yung sigaw ng kanyang mga kababayan, no, sa kanyang bansa na gumagamit ng illegal na pulburon yung ating presidente, no? Kaya dapat lang siguro mga kababayan, no, ito suggestion lang naman, no, kung may mga authorities na makakarinig dito, dapat siguro yung gumagamit nitong papel na ito, no, para sirain ang imahe ng presidente, dapat siguro kasuhan, no, kasuhan at patikimin, no, kung ano ba yung kalagayan diyan sa loob ng piitan, 'di ba? Sinisira nila yung imahe ng presidente mga kapatid sa walang sapat na ebidensya at basihan, no? Ito ba matatawag yung basihan ito? Matatawag yung bang ebidensya to, no? Yung pulboronic video nyo, matatawag bang ebidensya yan? O kung naniniwala man kayo na ito ay totoo, kasama yung pulboronic video nyo, bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa Supreme Court, no? Gamitin nyo itong mga ebidensya nyo bilang resources nyo. 'Di ba? Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema sa inyo. 'Di ba? Baka nga naman pag dinala ito sa Supreme Court, hindi na kayo makakalabas ng Supreme Court na hindi nakaposas 'Di ba? Dahil syempre pagdating doon, saan galing 'yan? Galing po kay Maharlika. Sino ba si Maharlika? 'Di ba? Ano bang kredibilidad ni Maharlika? Sinisiraan yung presidente, nagiging banta kayo sa seguridad ng bansa natin. Kulong kayo ngayon, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yan. Madami nung nilabas to ni Maharlika kagabi mga kapatid. Nako, ang daming kinita ng mga pro-China vloggers. Kaya kanyang super chat, send ng super chat, send ng GCash, no? Kasi nga ito na daw yung patunay, no? Napatunayan na di umano nila na gumagamit ka ng illegal na pulburon ang ating mahal na Pangulo, no? Ito na agad yung sinasabi na ito na ang patunay. Meron tayong addict na Pangulo, di ba? Dapat tanggalin na yan at iupo si BP Sara para sa taong bayan. Putya. Ako mga kababayan, Bisaya ako, Bisaya ako. Sure nga Bisaya gyud ko mga igsuon, no? Nidako ko gikan kog Negros, no, dito ko gipanganak. Duha ka lengguwahe sa Negros akong kayang isulti mga igsuonan, no. Kabalo ko mo Cebuano, no. Kabalo sad ko mo Ilonggo. Ito si Maharlika, Ilongga yan Kung totoong taga Bacolod siya, Ilongga talaga siya, no. And isa sa pinakaayaw kong ugali ng mga Bisaya, mga kapatid, pasintabi po diyan sa ating mga kababayang mga Bisaya, tabi-tabi lang diya sa atong mga mga kaigsuonang mga Bisaya, no. Pero isa sa pinaayawan kong ugali ng mga Bisaya, mga kapatid, no, yung naninira ng kapwa para lang bumango sila, no. Yan po talaga ang ugali ng Bisaya, no. Yung baga yung tinatawag na crab mentality, mga kababayan, no. Yan po yung isa sa pinaka-inaayawan kong ugali ng mga Bisaya, mga kababayan. Sisiraan yung kapwa niya para maging bayani siya sa harap ng madla, no. Tandaan niyo po yan, no. Yan po ang pinakapangit na ugali ng mga Bisaya, mga kapatid, na magpahanggang ngayon hindi ko talaga ina-adapt yan, no. Biruin nyo, sisiraan nyo ang presidente,
para lang sa pang-personal yung interest, para lang mapagpilitan nyo yung China dito sa ating bansa. Ano? Maling-mali kayo doon. No? At kahit kailan mga kababayan, hindi po mananaig ang kasamaan, no, laban sa kabutihan. Hanggang dito na lang 'to mga kababayan, no. Kung nagustuhan niyo po ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po. Adios.